Kasi ngayon medyo nagpakita na si General Torre. Sabi rito, ito ang paboritong sagot ni dating Philippine National Police General Nicolas Torre nitong Biyernes, pabirong. Pabirong sagot noong October 17 nang tanungin tungkol sa posibilidad na tumakbo siya bilang Vice Presidente. Sabi niya, aniya malaking karangalan na makosindira sa naturang posisyon, ngunit inaamin niya na hindi pa siya handa sa ganitong responsibilidad. Mas pipiliin niya na lang muna magpahinga. Sabi niya, parang hindi ko kakayanin dahil pag PNP chief nga, 85 days lang ako eh. Tanggal agad. Baka mamaya ma-impeach ako as VP. O yan. Anong masasabi mo dyan, Tol? Ang tingin ko dyan, Tol, kung siya magiging Vice Presidente, hindi naman siya ipapa-impeach, especially kung tama naman yung ginagawa ni General Torre. Kasi sa panahon natin ngayon, ang kailangan natin, yung mga tao na mamumuno na talagang may isang salita, kayang magtrabaho at kayang banggain yung mga iskalawag dyan. Yung mga nagnanakaw ng pera ng bayan, especially yung mga gumagawa ng kalokohan, at ang kailangan din natin yung handang makipagtulungan at handang ipagpatuloy yung mga nasimulan ni PBBM. At ang inaasam din naman natin na magiging susunod na presidente kay PBBM, halimbawa, yung may katulad din na vision ng ating presidente para sa bansa. So para sa akin si General Torre, kung gugustuhin naman ng taong bayan na siya ay patakbuhing Vice Presidente, wala din naman siya magagawa kasi unang-una, taong bayan pa rin ang magdi-decide kung talagang gugustuhin siya na maging Vice Presidente. Pero sa sagot niya mga kababayan, para sa akin, kung yun ang kagustuhan niya, wala tayong magagawa. Pero gaya nga po ng sabi ko, nagbabago din ang isip at pananaw ng isang tao kapag ka napapakinggan niya yung panawagan ng mga kababayang Pilipino natin. Correct. Ang galing mo gumagaling ka na, kapatid Ay, thank you very much, Tol. Hindi, yun na pananaw ko kay General Torre. Kasi, hindi, pero kung ikaw tatanungin, gusto mo ba siyang tumakbo bilang VP? Ay, oo naman. Kasi ang kailangan nga talaga natin ngayon, halimbawa, ito para sa akin lang naman. Kung si former Senator Trillanes, yung magiging presidente, tapos yung magiging vice presidente niya ay si General Torre, tapos halimbawa, pala rin sila na manalo parehas, grabe yun, Tol. Ubusan ng kurap kaya yan? Ubusan ng kurap yan. Kasi ito naman kasi si Senator Trillanes dapat nanalo siya ng mayor Ang ganda sana kasi parang ganun na rin yung since magme-mayor siya, tapos syempre pag mayor ka, yan, okay ka magpakitang gilas dyan, di ba? Yan naman yung naging platform ngayon para nang nasimulan nung kagaya kay Digong, di ba? From mayor to presidente. Kaya lang hindi masyadong hindi nanalo, although active pa rin naman si Senator Trillanes. Pero nakakatuwa kasi pambato mo rin pala si Senator Trillanes. Kasi Tol, perfect match yun kung tutuusin. Maalin kay Trillanes o kaya kay Senator Risa, kung halimbawang manalo sila pala rin, tapos katandem nila si General Torre. Ang ganda nun, Tol, kasi unang-una, alam naman natin na yung mga yan talaga ay tapat sa kanilang tungkulin. Doon naman sa issue ng 85 days, nawala si General Torre bilang PNP chief, alam naman po natin ang dahilan nun. Kung hindi mangyayari yun, baka may mas malaking gulo na mangyari. Kasi 'di ba yung nasagasaan ni General Torre, alam naman natin na talagang lumampas siya sa limitasyon ng kanyang kapangyarihan. At yun naman po ay nauunawaan ng mga kababayang Pilipino natin. Yun, Tol, para sa akin. Nauunawaan din naman ni General Torre yun nauunawaan din ni General Torre kasi siya, PNP siya, pulis siya, naging PNP chief siya, at alam niya naman na talagang lumabis yung saklaw ng kanyang kapangyarihan at napakailaman niya yung hindi naman dapat pakialaman. Yun lang naman, Tol. Ano yung gawa ni Tol, ni General Torre na talagang nagustuhan mo? Yung hinuli si Digong, syempre. Hindi yung hinuli si Kibuloy? Parehas, yung mag-best friend. Pero pinaka-the best, yung ipinatupad niya yung batas, syempre. Yung inilapat niya, ipinanasap niya, ipinatikim niya kay Duterte, yung batas na hindi sinunod ni dating Pangulong Duterte nung panahon na siya ang presidente. Sabi yun ang kinidnap daw Paano yun? Kinidnap daw si Digong Yan nga, dyan nga kasi sila, Tol, napapahamak
Diyan sila napapahamak sa issue ng kidnap na yan. Dahil nga dyan, para sa akin, in my personal opinion, dyan lalo na diin si dating Pangulong Duterte. Kasi isipin mo sa totoong buhay, meron bang kinidnap na bumalik sa kidnapper? Ayun lang. Siyempre wala. Ngayon, kung bibigyan ng interim release, si dating Pangulong Duterte, hindi na yan babalik sa ICC. Itatago na yan ng kanyang pamilya, ng kanyang anak. Kaya para sa akin, dahil dyan sa issue ng kidnap na yan, dyan napahamak yung interim release ni dating Pangulong Duterte. Oo. Ayan, agree ako dyan. Hindi kasi nga, pero kung pagdating niya nga dyan sa biro, ano sa tingin mo? Punta tayo dun sa angulo na sa tingin mo ba may tampo si PBBM sa parang ganyan? Kasi parang nagparinig siya eh. Si General Torre may tampo kay Presidente? Hindi naman, siguro sa administrasyon or dun sa issue sa pangyayari sa kanya. Although we recognize na talagang sa tingin naman natin tanggap niya. No? Kasi sinabihan naman siya ni PBBM, din nakapag-usap sila, nalaman natin na nakapag-usap naman pala sila in between bago siya and sinabihan din siya ni PBBM. Pero kasi ang parang sa akin dyan, parang nansusutil ng konti si General Torre. Kilala naman natin din mga banat ni General Torre, no? Anong masabi mo? Tama. Sa akin, tol, hindi naman mawawala yung tampo kasi tao din lang naman siya. Siyempre, ikaw, tol, halimbawa, naging PNP chief ka, tapos biglang nawala sa'yo yung posisyon na siguro matagal din namang inasam yan ni General Torre. Tsaka yan talaga milestone ng mga pulis, di ba? Tama. Matagal niyang pinangarap na maging PNP chief. Lalo na, alam naman natin na sa isang pulis, talagang sabi mo nga kanina, yan yung pangarap ng isang pulis. Tapos biglang nawala sa kanya dahil lang doon sa pagkakamali na yon. So hindi naman mawawala yung tampo sa kanya kasi tao lang din naman siya. Pero dapat nating isaalang-alang yung naging desisyon ng presidente. Sabi nga ni Atty. Clark Castro, inilaban ni PBBM si General Torre pero kailangan ni PBBM magdesisyon para sa ikabubuti ng lahat. So siguro naman nauunawaan ni General Torre yun at before naman siya maalis bilang PNP chief, nag-usap nga sila ni Presidente. Pare, yan nga yung pagkakaalam ko dyan. Maganda nga rin yung sinabi ni General Torre dyan. No? Talagang, ang pagkakasabi niya is this, talagang bilang Pangulo, gagawa ka ng mga mabigat na desisyon and this is one of it. And pinagkakatiwalaan niya naman yung desisyon ng Pangulo. Magaling din. Tsaka malay mo bro, malay mo partner. Pagdating ng araw, maging presidente din siya tapos dumating din yung ganong klase ng pagkakataon na kailangan niya mag-decide ng mabigat na desisyon. Halimbawa, kung sakali lang mga kababayan na tumakbo siyang vice-presidente tapos nagustuhan ng taong bayan yung serbisyo niya. Halimbawa, nanalo siyang vice-presidente, natapos na yung term niya, ibinoto siyang presidente. O di, halimbawa, naging presidente siya, may darating na ganitong klase ng pagkakataon, may idea na siya kung paano niya re-resolbahin. So ito, yan, no? 12 years. So 6 years, ilang taon na siya? 52 yata siya ngayon according to my research before. So 52 plus 12, 64, okay pa. Maganda pa edad niya. Tama. Kasi nga tol, sabi ko nga sa'yo, ang president, eto alam din naman ng mga viewers natin, ang presidente natin, matalino talaga yan. Tahimik lang. Tsaka ako naniniwala ako na si PBBM, Machiavellian talaga yan. Kung ano yung sinasabi ni PBBM, hindi naman talaga yung mismo nasa sa isip niya. Kumbaga, merong mga nasa sa isip ang ating presidente kung paano pagagandahin ng Pilipinas, kung paano isasaayos, pero minsan naalantala lang kasi nga merong mga mabibigat na issue na biglang dumadating. Pero nare-resolve yan ng ating presidente. So, kabilang na dyan, yung naging issue nga ni General Torre na kung saan lumampas nga yung limitasyon ng kanyang kapangyarihan at yun ay mabilis na naresolba ng presidente ng walang sumasama ang loob. Although sumamaman ang loob ni General Torre pero hindi katulad ng mga naging tauhan dati ng gobyerno ni PBBM na after mawala sa posisyon, binabatikos na ang kanyang gobyerno. Pero si General Torre, kita nyo naman, nananatili pa rin yung pagsuporta at pagmamahal sa gobyerno ni PBBM. Yun lang naman tol ang pananaw ko dyan. Galing talaga to. I-regular natin to Ay, shoutout sa mga kababayan natin. Kaya ako naintindihan ko na kung ba't marami may gusto kay Jake Magnus no? Maganda yung boses, yung timbre ng boses, tsaka
may laman naman yung mga sinasabi. Okay, thank you tol. Thank you very much.